Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Ito na pag-usapan natin mga kaibigan ay talagang ano lang po, mga katanungan. Kung may alam tayo, di siyempre sagutin natin yan mga kaibigan. Pag wala naman, talagang sabihin natin na wala tayong alam po. Hindi tayo magpaano mga kaibigan na talagang marami tayong nalalaman dito. Mayroon naman, pero yung mga ginagamit lang natin dito sa loob ng ating area po, sa ating manukan mga kaibigan. Kasi may nagtanong sa atin, ako naman hindi sana magsagot na to kasi balik-balik na lang. Kasi mga kaibigan, ako naman ay talagang hindi ako makahindi mga kaibigan, lalo na sa mga newbie, yung mga baguhan mga kaibigan, walang mentor. Sa YouTube talaga yun nanood. Sabi niya mga kaibigan, ano ba daw ang lunas nung babae na ano po, yung kinakain yung itlog mga kaibigan, tinutuka ba, sinusuyop yung itlog. Yan naman mga kaibigan, ang umpisa niyan po ay lalo na pag ang manok nyo ay nasa kulungan lang, hindi nyo alam na nangitlog na pala. Sa palibot-libot niya doon sa kulungan mga kaibigan, ay may sipa niya yung tukain yung manok, tapos suyupin, sarapan. Hindi kada itlog niya mga kaibigan, ay talagang galawin niya yun mga kaibigan, talagang pumpain na niya yun. At saka mayroon namang mga inahin na kahit sa mga pugad lang, talagang anong mga kaibigan, suyupin talaga nila yung itlog, lalo na sa umpisa nilang malasahan yun. Medyo nasarapan sila, pabalik-balik na lang gawin yun mga kaibigan. Ang pinaka-the best na gawin yun, wala namang iba po, bilhin lang kayo ng mga dummy eggs mga kaibigan. Ibig sabihin mga fake eggs mga kaibigan, nandiyan naman yan sa Shopee. Kung sakaling manok nyo ay pinaano nyo lang, gala doon sa pubugan niya, lagyan mo ng isang itlog doon mga plastic mga kaibigan. Pagdating niya doon, tuka-tukain niya, hindi naman mabasag yun. Sa katagalan yung tukain yun, medyo maano na siya, wala na siyang ganang tukain kasi hindi mabasag eh. Kaya yung mga tunay na itlog na mailabas niya, hindi na niya ganuhin yan kaibigan. Kung sa kulungan naman, lagyan nyo ng ano po, yung dummy eggs din. Nandiyan sa Shopee yan kaibigan, yung fake eggs po, dummy eggs tawag doon. Hindi talaga nila gagalawin na po kasi sa tagal nilang patuka-tuka doon, hindi naman yung mabasag kasi plastic yun. Kaya yun ang ano din mga kaibigan, talagang sinubukan ko yan kasi nakita ko rin yan kay Jap Gagalak kaibigan, hindi naman sa atin yun. Nanood lang tayo sa vlog niya kasi alam naman natin mga kaibigan, Sir Jap Gagalak, ang daming mga ano doon, ang daming mga nalalaman tungkol sa manok po. Tayo naman bilang isang mga YouTuber po, manood din tayo mga kaibigan para may maidagdag din tayo sa ating kaalaman bilang isang magmamanok mga kaibigan. Kaya yun po, ang pinaka-ano doon mga kaibigan ay dummy eggs. Dami yung natawag lang fake na itlog ba mga kaibigan. Yun talaga, wala na pong iba mga kaibigan. Yung iba, sabi nila, pagkalain, totoo naman yun, na mga itlog, lalo na pagsapugan lang. Pero kung sa, anong kaibigan, ang pinaka-the best dyan, para hindi tukain yung itlog mo, gagamit kayo na yung ginagamit sa battery type of breeding mga kaibigan, na gumugulong lang yung itlog dun sa Pero pag medyo maanuhan niya, hindi makalabas kagad sa kulungan, ay talagang tupain yun. Diba, nakita nyo mga kaibigan yung battery cages mo na medyo gumugulong lang yung itlog sa po. Hindi na sa loob ng kulungan nila, mag-standby sa labas na po, kaya medyo safe na ang manok doon mga kaibigan. Pero pag bumili ka naman doon mga kaibigan, medyo mahal yun. Nandiyan naman yan sa Shopee, Lazada. Kahit dito lang sa paligid natin, nandiyan naman yan mga kaibigan, nasa poultry supply nga yung tinatawag nilang battery cages mga kaibigan. Gumugulong ng itlog doon. Pero pwede ka namang maggawa dyan, yung kawayan lang. Pero ano na yun, magastos. Ano na lang, fake eggs or dummy eggs, mga kaibigan, kung gusto nyo maglimlim yung inahin nyo or gusto nyo ipalimlim sa iba, gamit kayo ng fake eggs po. Ay talagang, ano yan, mga kaibigan, legit yan kasi pati ako dyan ay sinubukan ko na rin yan, mga kaibigan. Nakakatuwa niya yan, mga kaibigan, sa limber yung manok ko. Nakita niya yung itlog niya na ipalabas niya yung itlog. Kinakahig niya palabas dun sa mga kaibigan, sa limber niya. Akala niya yun pa rin yung plastic na yung eggs mga kaibigan, yung ginagamit yung dummy egg po. Kaya napaka-effective po yun mga kaibigan, yung yung dummy egg po. Yun lang po. At saka itong pag-usapan talaga natin mga kaibigan, kasi may nag-comment sa akin na ito ba daw pumpkin, bakit daw ang dami nagsabi na medyo mahina ang manok na pumpkin po. Ang masabi ko naman dyan mga kaibigan ay
yung pumpkin talaga, hindi naman lahat ng pumpkin may hina. Yung mga pumpkin hats mga kaibigan, nakalaga ako dito. Talagang ano po, grabe pumalo mga kaibigan kay ano yun, galing kay Gadisis po. Pero yung kay Gadisis, galing naman yung kay Dini Queen Cam kaibigan. Alam niyo po mga kaibigan, kaya tinatawag na pumpkin yan. Kasi parang kulay kalabasa dito sa Amerika kasi mga kaibigan yung mga gold, ang tawag doon mga kaibigan ay yellow pumpkin po, pumpkin gold. Yun talaga tawag na sa gold po, pumpkin. At saka lumalabas yun sa sweater naman Kasi dito naman sa Pilipinas, mga kaibigan, nauna talagang tinatawag na pumpkin. Ito talagang ano yun po, yung pumpkin sweater mga kaibigan. Yun talaga yung sweater talaga yung mga pumpkin po. Kaya dito sa atin, lalo na ang dami, pati ako mga kaibigan, nakarinig ako dyan na yung mga pumpkin sweater ay kulang sa palo, kulang sa diin. Hindi naman lahat mga kaibigan. Mayroon lang siguro mga na-breed sa labas. Pero sa mga authentic breeder mga kaibigan, hindi ko lang alam kaibigan, pero nagkaroon ako niyan dati, pumpkin sweater po. Grabe kung pumalo mga kaibigan. Nagdepende lang kasi yun sa manok kung saan galing, kung sino ang nag-breed. Kasi kung pumpkin sweater yan, tapos ang laman niya ay pusong ba o anong klase kasi yung sweater mga kaibigan. Tinitimplahan nyo ng isang pumpkin na ano po, yellow pumpkin para magka-punkan dito mga kaibigan. Yun po ang ano dyan, yun po ang nalalaman ko bilang isang manok. Kaya, pero narinig ko rin yan mga kaibigan na yung pumpkin daw kulang sa palo, kulang sa diin ng palo, medyo mahinang manok, hindi siya yung talagang matagal sa basaan, ganun ba? Kaya sa akin naman dyan mga kaibigan ay ilang beses na rin ako nakalaga ng pumpkin. Sa akin lang may sabi ko dyan ay nagdepende yan sa manok mga kaibigan kung saan siya galing, kung sino ang nag-breed sa kanya. Kasi marami na rin ngayon mga kaibigan na nasa yung mga tinatawag nilang mga mga kaibigan, yung nasa labas lang na binta mga kaibigan ba. Kaya ako kahit mura yung sa labas, di mo alam yung bloodline, hindi ako bumibili ng ganyan mga kaibigan na i-breed ko lang kasi magandang manok. Dito talaga tayo sa mga legit na breeder po. Kaya makita naman natin yan mga kaibigan sa mga Lipa, Batangas, ang daming mga market ng manok dyan tuwing Wednesday ba yun, Domingo ba yun. Ang dami dyan mga kaibigan sa labas-labas po, kaya hindi mo talaga masasabi na itong mga pumpkin kasi medyo talagang sabog na po yung mga pumpkin na sweater. Hindi na natin alam kung sino ang nag-breed dyan, kung ano ang ginagamit nila sa kanilang pumpkin. Kaya nagkaganon mga kaibigan. Kasi ang tao naman po pag may nakitang pumpkin kahit sa mga ulutan nandyan, tapos walang mga palo, sabihin na kagad ito talagang mga pumpkin, walang palo yan. Pero nagdepende yan sa manok mga kaibigan kung saan galing po. Kaya ako bilang isang bilang isang gilid boys, pobreng magmamanok, tingnan din natin kung saan galing yung manok. Kaya ako mga kaibigan, kung pumipili man ako or may balak man akong bumili ng manok, doon talaga tayo sa kahit mga breeder vlogger po. Kasi yung mga breeder vlogger mga kaibigan, alam naman natin kung saan galing yung mga manok nila kasi binablog nila yun. Kinakantin nila, kung dito galing ito kay ako, bili ko kay ganon na. Kaya doon tayo po kasi wala naman ako nakita mga kaibigan na wala naman sinasabi na yung pumpkin ni Dini Queen ka mahina, kulang sa diin yung palo. Wala naman mga kaibigan. Ang sabi lang yung pumpkin medyo mahinang manok, kulang sa palo, pero walang mga pangalan na nakadikit doon mga kaibigan. Kaya sa atin hindi kagad din maniwala dyan, kasi maniwala tayo dyan sa akin depende na lang yun. Pero sa ko, sa sarili ko, nagdepende yun sa manok mga kaibigan kung saan galing po, kung sino ang nag-breed doon. Hindi natin alam kung anong timpla doon, kasi marami namang mga backyard breeder mga kaibigan na gusto lang ng magandang kulay na manok, di ba? Kaya sa atin dyan, hindi tayo makajudge ng kaibigan na kasi dami din mga sweater sabi nila wala daw accurate na palo, kulang sa diin ng palo, multiple shuffler, totoo yan, pero di ko maniwala mga kaibigan ang sweater ay walang cutting po. Ang dami dyan mga kaibigan sa mga big time na samungan ay talagang puro mga sweater yung lakas pumalo. Yung sarin, nakita natin yan sa mga big event po, nakita natin yung mga manok sarin, nakita nyo naman mga kaibigan super mga palo po. Mga big time din ang kalaban, mga Patikantunyo, mga kung sino man dyan. Kaya sa atin mga kaibigan, kung gusto nyo, ayaw nyo sabihin na ang pumpkin nyo ay medyo kulang sa diin, pasukan nyo yan ng golden boy po, totoo yan.
napakadi ng palo ng golden boy mga kaibigan, lalo na itong mga golden boy na medyo may pagka-dark sila. Grabe pumalo mga kaibigan. Pero sa akin bilang isang breeder, gusto natin yung medyo may pagka-pumpkin kasi maano sa mata ng tao medyo maganda sa kanilang paningin. Pero sa akin mga kaibigan, yung mga golden boy na medyo na may pagka-dark sila, yun ang mga grabe pumalo mga kaibigan. Yung medyo pula lang na natural ba. Pero may mga palo din itong medyo mga pagkapunkan po. Pareho lang din mga kaibigan, pero mas tingin ko mas matibay yung yung natural na pula na golden boy lang mga kaibigan. Hindi naman, nagdepende rin yun mga kaibigan, pero sa pagka-obserba ko, ay nawakan natin ay golden boy Pero maganda talaga tingnan yung may pagkapunkan siya, gano'n, bandirado ba o ano. Kasi paminsan-minsan mga kaibigan, may lumalabas si golden boy na may bandira po. Pero sa kung maki-obserba ko po, medyo yung golden boy na pula lang. Pero yung pula lang mga kaibigan, kung yun ang breed mo, magpalabas din siya ng mga punka na manok po, pumpkin na manok. Pero hindi siya masyadong katulad talaga ng mga pumpkin sweater mga kaibigan na talaga nag-iilo na dito. Hindi po. Talagang light lang mga kaibigan. Parang yellow orange lang, ganun. Pero napakaganda tingnan po. Pero ano na lang mga kaibigan, tayo ay nagpadala na sa ating para shipping, para ipadala dito yung limon natin at saka yung babae na parang siya limon 94 at saka trayo na mga kaibigan, 5K. May kasamang isang golden boy na babae po kasi ayoko sana yung kunin mga kaibigan, yung babae na golden boy, pero yung mga kaibigan parang siya, if one ng golden boy nila galing kay Dink, napilitan akong kunin yun kaibigan, yung naman natin, yung 5K. Ganon din yun kaibigan, if one din yun sa kay Dink Fair na mga palahi po na 5K po. At saka hindi ko sana kunin yung golden boy na kaibigan, yung babae. Pero napilitan ako mga kaibigan kasi sabi nung nagbibreed doon sa Baliti Game Farm, sabi niya galing kay Dink daw, if one. Di, kinuha ko na rin mga kaibigan para maipasok natin dito sa Pero medyo malalaki lang, bulto lang yung katawan nila. Katulad din itong golden boy natin, pinili lang natin yung medyo mga maliliit na manok. Kasi gusto ko yun na medyo medium lang. Pero kinuha ko yung mga para mapasukan din itong mga sa talagang original na golden boy po. Yun lang po mga kaibigan. Ay talagang paghandaan natin itong parating na i-liver po. Sa atin naman mga kaibigan, pwede naman hindi natin yan ipaban kasi pang material lang ito sa atin mga kaibigan Meron tayong mga binibreed dito na siguro sa Willibird or baka makaabot ng Litborn, baka makapag-ban din tayo ng Litborn mga kaibigan, ng mga cruises natin po. Na naman natin yan mga kaibigan, i-content naman natin yan para malaman talaga nila na itong mga manok natin ay nakapag-breed din tayo ng mga medyo cruises po. Cruises ng Shilton kasi gusto ko talaga yung Shilton kasi magaling po. Maingat at saka kunting ilag lang mga kaibigan, talagang grabe ang palo nila. Accurate po mga kaibigan, totoo yan. Kasi inobserbaran ko po yung broodcock ko na Shilton. Lalo na itong mga papalahi natin mga kaibigan. Itong palahi natin pa kunti-kunti kasi sa umpisa 4 lang, sa pangalawa ngayon 5 lang kasi medyo nagkaano yung incubator natin, medyo nagkalkulo ko po. At saka mayroon tayong isinalang dyan, continuous mga kaibigan, yung kasi dalawa yung babae doon na Shilton, at saka continuous lang ang breed mga kaibigan. Tuloy-tuloy lang para talaga makabigay tayo ng medyo magagandang mga round head po. Yun lang po mga kaibigan, dito lang tayo bilang isang magmamanok, pwedeng sundin, pwedeng hindi sundin. Yun lang po mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat po.